Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong August special reading for problem solved and manifestations confirmed. So ngayong araw to pag-usapan natin kung paano mo mabilis na makukuha ang iyong minamanifest and also kung paano mo ma-solve ang iyong mga problema ngayong buwan na ito. So upo na Pisces, sit down. And makinig ka mabuti. Enjoy lang natin tong reading mo for today. And use your intuition na para makuha mo yung para sa'yo, Pisces, okay? So Pisces, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang ha, huwag mo isulat sa baba. Sekreto lang natin yan. And stay tuned for that, okay? Pisces, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity, for your kindness, for your pagmamahal sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Pisces po dito sa James Tarot PH. From the bottom of my heart, thank you again for not skipping the ads. So Pisces, ano naghihintay sa inyo this whole August para ma-solve ang problema at makuha mo ang minamanifest mo? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, Ace of Swords, beautiful. In the area of what's blocking your manifestations, you have the Nine of Pentacles, interesting. In the area of what you need to do, you have the Queen of Wands, ooh, napakaganda. In the area of where you need to focus on, you have the Hermit card. In the area of your what's coming in, ano papasok sa buhay mo this time, you have the Queen of Pentacles, beautiful. Kaperahan, multiplying your resources, paglago, congratulations. In the area of your divine messages, you have the Ace of Cups, lovely, wow. In the area of your fortune, you have the Five of Swords. In the area of your near future, you have the Knight of Pentacles, beautiful. At ang outcome mo or hidden, ano yung kulang sa'yo, ano yung mga bagay na parang missing puzzle piece, no? Parang ito na yung kulang para ma-solve na yung problema, para makuha yung manifest mo. Ito yun. Mamaya, sabay-sabay siyang bubuksan at the end of our reading. So, Pisces, bago din basahin yan, ano muna yung lingering energy in your background? You have the Nine of Swords. Okay? Pisces, ngayong buwan na ito, tama na yung pag-overthink mo, tama na yung pag-problema mo, pag-ibigay mo ng sobra-sobrang pag-iisip, no? Parang you need to enjoy life more than ever. Okay? Sinasabi ko sa'yo yung overthinking mo, yung pag-stress mo sa isang bagay, problema mo sa isang bagay, ang sinisira lang yan mood mo. Ang sinisira lang yan yung kaligayahan mo at saka yung proseso. Okay? Yung outcome naman, hindi mababago yan eh. Sinisira lang yan yung araw mo, yung mga bagay na yan. So ngayon, you have to channel your mind. Parang nakita ko to, make yourself busy this time. Para hindi mo masyadong maisip yung mga problema. Nakita ko rin dito, sabi ng spirit guides mo na you need to talk to someone, Pisces, okay? Para yung mga alalahanin mo, hindi mo lang solohin, okay? Para meron ka nahihingahan, kumbaga, para gumagaan ang pakiramdam. Nakita ko rin some of you ay may pinaproblema ka with your relationships with other people in your life, na parang sila yung rason kung bakit sobrang problema ka. No? Parang ano ba yan, dami-dami yung problema, pati ako sinasama nyo pa, pati yung problema nyo, problema ko na rin. Parang ganyan eh. May nakita ko sa inyo, parang yun yung problema na parang dapat hindi na sa'yo yan, pero sinasarili mo pa. Hindi naman sinasabi na hingi alam ka, pero parang sabi ng spirits mo, bitawan mo na yan, yung mga problema na yan, kasi parang may realize mo, teka, hindi pala para sa akin to, problema niya yun, problema na nakapatid ko to, problema na pinsan yan, ilabas nyo na ako dyan, hindi ako kasali dyan, parang ganyan. So ngayon, alamin mo kung ano yung mga bagay na problema talaga. Yung hindi, bitawan mo. Yung temporary lang, palagpasin mo na, pagpasensyahan mo na. Nakita ko rin dito na wag mo daw pangunahan yung sitwasyon, Pisces. Nakarelate ka siguro dyan. Wag mo daw pangunahan yung sitwasyon. Kung ano yung dapat maganap. Pero, kaakibat nun, tiwala. Tiwala ka sa sarili mo. Kung, halimbawa, sasali ka sa isang contest, singing contest, halimbawa to ha. Example lang, para lang magkaroon ka ng analogy sa sinasabi ko. Sasali ka sa contest, tapos sabi mo, hala, baka matalo ko, baka pangit yung damit ko, teka, paano ba tamang paghawak ng mic? Dapat ba ganito? Baka sa kaliwa. Hindi, dapat sa kanan lang. Dapat yung kamay ko hindi ko masyado itatapon. Dapat nakatingin ako sa audience. Hindi, dapat titingin din ako sa judges. So, masyado mong ina-analyze. Yung dapat mangyari, imbes na gawin mo lang yung makakaya mo at i-enjoy mo lang yung gagawin mo. Nag-overthink ka pa. So, sobrang pag-overthink at sobrang pag-analyze, problema mo na yung mga bagay na wala naman in the first place. Okay, Pisces? Very, very profound for you. Gawin mo lang yung makakaya mo, i-enjoy mo yung proseso, huwag mag-overthink. Yan ang yung armas ngayong buwan na ito, okay? So, yan ang lingering energy in your background. Ngayon naman, dumako na tayo sa yung full spread. At the center, you have the Ace of Swords. Si Ace of Swords, sabi ito, kalinawan ng isip. Kalinawan ng isip. Yes, gulong-gulo ka na, litong-lito ka na, nag-anxiety ka na, nag-stress ka na. Alam ko medyo magaan yung pagkakasabi ko kasi alam ko kaya mo eh.
Pisces eh. Kaya hindi ako naman problema kasi alam ko kaya mo. Ikaw lang mismo nagpapahirap sa sarili mo this time. Halimbawa, meron kang meeting sa office. Tapos sabi mo, teka, tama ba ito suot ko? Teka, ano kaya sabihin ko kay boss? Tama ba ito yung una kong line? Ito kaya opening ko? Teka, baka mamali siya, baka mamaya mabore siya. Teka, ito na lang kaya muna. Masyado mong over-prepare ang sarili mo to the point na yung mga mag-a-arise na problema, kahit alam mong hindi naman mangyayari, naiisip mo na. Humahalo na sa preparation mong napakaganda. Kaya lang talaga namang sa sobrang kaba siguro din, intindihan naman kita, tao ka lang din naman, no? Normal naman din mag-alala, magkaroon ng pangamba, pero wag mo hayaang kainin ka na nun. To the point na hindi mo na naiisip yung mga tamang bagay with the Ace of Swords. Clarity of the mind. Clarity of the decision making, no? Para hindi ka lalong gumawa ng mga bagay na komplikado sa buhay mo. Tingnan mo siya. Kapag buo sa puso mo, masaya kang ine-enjoy, mas makapag-isip ka ng tama. Kapag nakapag-isip ka ng tama, maganda yung plano. Uubra ang plano in your favor. Okay? Napakaganda ng progression ng mga cards mo this time. A happy heart, enjoying what you have, will give you clarity of the mind. Kasi nakapag-relax ka. Kasi okay ka. Wala kang kaba, walang takot, walang fear. Ika nga. And then yun, dahil malinis ang iniisip mo, ayun, boom. Maganda ang plano. Dire-diretso yung plano. Walang aberya, walang gusot. Talagang you're going on with the flow and you're reaching new heights more than sa mga bagay na in-anticipate mo. Di ba? Napakaganda. So ngayon, isa puso mo ang Ace of Swords, clarity. Nakita ko rin dito na kung meron ka mga hindi naiintindihan, Pisces. Halimbawa, meron ka mga tanong, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit niya ako iniwan? Bakit niya ako pinabayaan? Bakit ganito yung mga papeles? Bakit ang gulo-gulo ng kwarto? Mga ganyan, halimbawa lang. So, marami ka mga questions at gulong-gulo ka na. With the clarity of the mind, talk. Kausapin mo, communicate. Ace of Swords is all about clear communication din. Pag-uusap ng matino, pag-uusap ng malinaw. Kaya kung meron ka mga bagay na hindi naintindihan, edi kausapin mo. Di ba? Simple as that. Kausapin mo. Bagsakan mo ng informasyon. Huy, teka lang, ito yung binigay mo sa akin papeles kahapon. Bakit ito lang? Bakit kulang? Bakit ganto yan? Sasabihin niya, kasi ikaw, di ikaw naman, kalmahan mo lang naman. Okay. Sorry, ito lang binigay mo. Kulang to, mali to, kaya ka naguguluhan, baka ako bagsakan ng problemang to, ay sikasuhin mo yan. So, with a clear communication, gumagaan yung mga bagay na hala, baka magkaganto to, baka mauwi sa ganyan, baka malihis, baka mag-fail. Kailangan mo pa rin ibalik at pabalik-balik, kumbaga. Parang you need to clear the gutter bago dumaloy ang tubig. No, ngayon pa lang asikasuhin na yan. Pag-usapan ko kailangan pag-usapan, linawin ko kailangan linawin. Ayun, tumalon. With the Queen of Wands, here clarifying the Ace of Swords. Yes, talagang kailangan maging bold ngayon, maging discerning, maging palaban, maging matapang, magkaroon ng self-confidence. Okay? Kailangan harapin. Dalawang beses lumabas sa Queen of Swords, ibig sabihin, you, Pisces, kailangan mo laksan ang loob mo. Okay? Okay. Laksan ang loob para makapag-isip ka ng tama. Para din magawa mo yung tama. No? Like I said kanina, kung meron mga dapat pag-usapan, harapin mo na. Halimbawa kay boss, teka, ba't niya sinabi yun? Ba't niya sinabi yung ganun kahapon? Teka, parang mali naman na, hindi naman ako ganun eh. Either meron kang reputasyon, halimbawa, reputasyon na parang tinatapakan o maling impormasyon na nakarating sa kanya, pero hindi naman totoo yun. Harapin mo. Be confident in your truth. Ika nga. Be confident in your katotohanan ng hawak mo. Sabi mo, ito ang totoo po, ito po ang totoo nangyari, ito po ang sinabi ko, ito po ang ginawa ko, wala po akong dapat ikatakot kasi totoo po yung hawak ko. Parang ganyan. So, huwag kang magpapasuccumb sa fear, sa anxiety, sa pagkatalo na parang hala, ano mangyayari sa akin. Kung hawak mo ang katotohanan, hawak mo ang totoo, hindi ka dapat matakot at dapat mong ilaban ang sarili mo. Be confident with what you have. Be confident with yourself. Be confident sa pagharap sa kanila kasi nasa sayo ang katotohanan. Okay? Just go with the truth. Ano lang yan, simple lang yan. Mamaniin mo lang yan. Walang pawis sa balikat mo after that because nakapalig sa iyo ang katotohanan. Nakita ko rin dito, Pisces, na laban. Okay? With the Ace of Swords, laban lang. Huwag ka susuko. Marami kang fear eh. Fear ang humaharang sa'yo para ma-achieve yung mga gusto mo, especially para ma-solve ang problem. May fear ka eh. Para kaya tumatagal yung problema. Kaya tumatagal yung pagdating ng manifestations dahil pinapangunahan ka ng takot. Pinapangunahan ka ng mga naiisip mong pagkakamali na hindi, in the first place, wala naman doon. Ngayon, so good, laban. Ace of Swords is a card of victory din. So, it's a card of winning the battle, winning the war. At kaya mo yun. Di ba siya, parang tinataas yung espada. Yes, I win this, I have this, akin to, ganyan. So, parang ganun ka rin. At magagawa mo lang to kung confident ka sa sarili mo. Love yourself.
Love, love, love yourself. Ipakita mo kung sino ka talaga. Your authentic you. Para wala ka nang tinatago, wala ka nang inhibitions, wala ka nang alinlangan pa. Kasi ikaw na ikaw yan eh. Kumbaga parang wala kang ililihim pa sa kanila eh. Kaya wala kang fear of losing anything because alam naman nila in the first place kung sino kaya. And mag-exude yun sa charm mo. Sa charm mo, sa aura mo, no? Just think positive and do things lightly, okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang sa manifestation mo? Ano yung humaharang para ma-solve ang problem? Alam mo ikaw, kung alam mo kung ano, enjoyment. Masyado mong pinaproblema yung mga bagay na dapat pinapalagpas na, dapat pinapabayaan na lang. Pag nanggulo siya, nanggulo yun, may etcheburecha siya, may drama to, may drama yan. Sabi mo, okay, sige, bahala kayo. Sige, magdrama ka dyan, mag-ingay-ingay ka dyan. Ako, sarili ko aasikasuhin ko. Parang ganyan. In order for you to preserve your peace, in order for you to have more time sa mga bagay na kaligayahan mo. See, Nine of Pentacles is a card of independence, Pisces. No? Ngayong buwan na ito, dapat asikasuhin mo yung para sa'yo, yung kaligayahan mo. Tama na yung pag-iisip sa ibang tao. I know, sinasabi mo, napaka-family, oriented ka, baka ikaw yung breadwinner, baka ikaw yung main source of income. Gawin mo yung responsibility mo. Hindi ko naman inaalis sa'yo yan. Ang sinasabi ko lang, ngayong buwan na ito, pahalagahan mo mas yung iyong sarili. Okay? Mas pahalagahan mo ang iyong kaligayahan, ang iyong self-love, self-care, self-happiness more than anybody. Dapat nasa top yan ang priority mo ngayon. Okay, Pisces? Kasi gulong-gulo ka na eh. Kasi nga pinapasan mo yung problema ng iba. Pinapasan mo yung problema pwede mo na ipasa sa ibang tao o akuin na ng ibang tao para mapagtuunan mo doon ang pansin yung para sa'yo. Okay? Nakita ko na parang gusto mong bumili ng ganito, gusto mong bumili ng ganyan, gusto mong makapunta doon, gusto mong makapagsimula ng ganitong pangarap, hindi mo magawa-gawa kasi nga inaalala mo pa yung problema ng iba. No? Ngayon, time na for yourself. Makaipon ka pa sa sarili, magkaroon ka ng sarili mong pera, matayo mo na yung negosyo na gusto mo, o yung passion project na manahe, or mag-fashion, I don't know why, fashion na nakita ko ipit-ipit, accessories, I don't know why, nakita ko yun bigla. Baka meron sa inyo balak tayo ng negosyo na accessories kasi passion mo yun. No? So, pwedeng magsimula ka sa ganun. No? Alamin mo yung mga bagay na magiging maligaya ka. Enjoy what you have. Okay? This is heaven on earth. Bigyan buhay mo yung kaligayahan mo. Nakita ko rin dito na gratitude, yun na magiging harang sa'yo. Yun nag-block para makuha mo yung mga bagay na gusto mo is gratitude. Hindi ko sabing wala, pero sabi ng spirits mo, i-appreciate mo yung meron ka. Kaya ka masyadong nag-aalala o malungkot o parang bakit wala akong ganito, bakit wala akong ganyan, bakit hindi ko pa makuha yung ganito, pila ko ng pila, trabaho ng trabaho, bakit hindi ko makuha yung para sa akin, Lord? Sabi ng spirits mo, kasi hindi mo na-appreciate yung meron ka eh. Dapat yung meron kang bagong cellphone, magandang kusina, meron kang grocery today, kung ano yung meron ka na binibigay naman sa iyo ni God, i-appreciate mo daw yun. Kapag na-appreciate mo yun, lalawak ang isip mo. Pag lumawak ang isip mo, makikita mo, bubukas ang mata eh. Makikita mo yung mga bagay na pwede ko pa palang makuha, nakabukas para sa akin. Hindi ko lang napapansin before kasi sobra akong busy kakatingin sa mga bagay na wala ako. Okay? Sabi ng spirits mo, ang pagiging grateful and thankful kay God, magnet yan to acquire and get yung mga blessings na gusto mo. Prosperity ang kinukuha ng gratefulness, pagiging thankful. Pag God, thank you for today. Thank you po, nalagpasan ko yung problema ko ngayon. Thank you po, nakuha ko na po yung cellphone. Thank you po, nabayaran na ako sa ginawa kong trabaho. Thank you po, naging smooth sailing yung biyahe ko kanina. Pagiging thankful ka pa kasi gumagaan ang pakiramdam mo. Kapag gumaan ang pakiramdam mo, nararamdaman mo yung love ni God. Pag naramdaman mo yung love ni God, alam mo, nakakompleto ka na, kahit anong hilingin ko, bibigay niya sa akin at the right time. Kasi binigay niya sa akin dati pa. So ngayon, wala akong question. Alam ko na ibibigay niya sa akin yung gusto ko at the right time. So why worry? Why stress? Why harm yourself sa parang, kailan ko makukuha yun? Baka hindi ko na makuha. Baka mag-fail ako. Kung may tiwala ka kay God, dahil sobrang grateful ka, hindi ka problema ng ganito katindi. Okay? Be grateful, be thankful, magnet yan for more blessing. Okay? Ngayon, path ka na for financial stability. Nakita ko na magkakaroon ka ng sarili mong pera, sarili mong pagkakakitaan, at hindi ka na aasa pa sa ibang tao because you're very, very independent this time. And sabi ng spirits mo, enjoy what you have. Okay? Enjoy what you have. The Nine of Pentacles being clarified by the Tower card. Yes. Ngayon, kapag ginawa mo yun, dire-diretso ang pagbabago ng buhay mo. Mas ma-acquire mo yung mga bagay na para sa'yo. Kasi now, malinis na eh. Malinis na yung mindset mo na parang, oo nga no, bakit ako matataranta? Bakit ako maaligaga? Bakit ko questionin si God sa mga bagay na gusto kong kunin mula sa Kanya? Kung nakaraang buwan, nakaraang taon, 5 years ago, yung mga dinasal ko noon, binibigay naman niya. Okay? Ako,
Pangarap ko na dati makabili ng laptop. Dasal ako ng dasal, God, bigyan mo ko ng taong wiwi sa akin ng laptop, bigyan po ako ng sapat na ipon para makabili ng laptop, and then boom, nakabili ako. Nagamit ko siya sa trabaho ko, nagamit ko siya sa dito sa pag-edit itong video na to. At yun nabago yung isip ko doon. Nabago yung trajectory ng paano ako nagdadasal kay God at kung paano ko hinahandle yung fear ko, paano ko hinahandle yung minamanifest ko. Kasi sabi ko, binibigay sa akin ni God yung mga gusto ko. Bakit ko siya ko-questionin sa mga bagay na gusto ko pa in the near future? Okay? So, parang ganun ka rin, Pisces. Whatever you have right now, tumingin ka sa paligid mo. Anong meron ka ngayon sa buhay mo na dinasal mo lang dati, na ngayon meron ka? Yan ang patunay sa'yo, ibibigay sa'yo yung gusto mo at the right time, okay? At doon, biglang magbabago ang iyong perspektibo, biglang gagaan na parang magkakaroon ka na lang matibay yung tiwala na parang, Lord, ito po ang prayer ko, kayo na po ang bahala, gagawin ko lang po yung makakaya ko, let go ko na po yung fear. And then boom, okay na lahat. Maginhawa, maayos, hahabang pasensya mo, mas magiging maunawain ka, mas magiging bukas ang isip mo na, okay lang yan, may next time pa. Okay lang yan, God will provide, God will help me. So, mababawasan yung mga worry, mababawasan yung mga stress, at kaya mo yan, okay? In the area of what you need to do, you have the Queen of Wands here. Si Queen of Wands, sinasabi ng spirits mo, laban. Tiwala sa sarili. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Nakita ko yan for you, some of your fears ay nag-uugat sa judgment ng ibang tao sa'yo. Sa bawat hakbang mo, sa bawat kilos mo, even yung hanging hinihinga mo, iniisip mo, hinuhusgahan ka nila. No, Pisces. Akala mo lang yan. Siguro, meron dyan mga taong masyadong mapanghusga, normal yan, pero dapat bang magpa-apekto ka doon? Dapat bang mapigilan ka doon para achieve yung mga bagay na gusto mo? No. Your confidence, your self-love, your self-trust is enough para maabot mo yung mga bagay na pwede para sa'yo. Huwag kang papapigil sa opinion ng ibang tao. Be confident in your ideas. Be confident with yourself. Kapag mahal na mahal mo ang sarili mo, walang kahit na sino ang makaka-put down sa'yo. Okay? The Queen of Wands, nakita ko rin dyan, sabi ng spirits mo, be positive with the presence of sunflower. Dapat positibo ka lang. Okay? Huwag mong isipin yung nega kaagad-agad. Nako, alam mo, napanood ako sa Facebook na quote na, let other people reject you but not yourself. Huwag mong i-reject ang sarili mo. Huwag mong papangunahan ang sitwasyon. Halimbawa, mag-a-apply ka sa trabaho. Sabi mo, ay huwag na, ayoko lang tumuloy. Hindi naman ako kagalingan. Baka marami pa mas magaling sa akin, baka hindi ako tanggapin. Bakit mo pinangunahan? Bakit mo nireject ang sarili mo? Hayaan mong sila ang mag-reject sa'yo, pero hanggat hindi pa nangyari yon, itry mo. Parang ganun, di ba? So, learn to be optimistic. Think positive lang at makukuha mo yung mga bagay na gusto mo with enough charm and charisma. Alam mo yung mga billionaires, di ba? Ano nila, napaka-confident nila, napaka-palaban nila, na parang lahat ng sinasabi nila, alam nila. Ganun ka rin. Be confident in what you say, in what you do, in how you present yourself. Makukuha mong gusto mo, okay? The Queen of Wands being clarified by the Two of Cups. Yes, talagang makakuha mong gusto mo with the Two of Cups here. Getting the good result from a negotiation, isang pag-uusap, agreement, ganyan, or kontrata. Focus on that kontrata, focus on that client selling. Meron kang kausap parang may binibenta ka o meron kang inaalok, ganyan, sa isang tao at gusto mo makamit ang kanyang matamis na oo. Sabi ng spirits mo, confidence is your key. Ipakita mo na alam mo yung ginagawa mo, alam mo yung sinasabi mo, na ikaw yung uri ng tao na walang duda, walang alilangan, mabait ka, yes, pero hindi ka naman, hindi ka intimidating pero dapat nandun nag-ooze sa yung charm, sa yung charisma, yung iyong confidence. At sinasabi ko sa iyo, malayo ang mararating mo ng confidence na yan. Malayo ang mararating ng tiwala sa sarili. Lahat ng tao sa paligid mo, kaya mo pa oo. Kaya mo makuha ang kanilang atensyon at kaya mo sila mapasunod sa gusto mo kung talagang confident ka. Napakalaking power niyan for you. Sa mga naghahanap po dyan ng kontrata, this is a confirmation or a new love, I'm seeing here, mag-a-attract ka ng isang bagong tao na hindi kayang i-resist ang charm mo. No? Napakaganda for you. People are drawing in your circle. Talaga namang kahit saan ka pumunta, napapatingin sila. At talaga napapa-question sila, sino yun? Napakaganda naman ni Pisces na yan. Parang gusto kang kausapin, gusto kang alokin, gusto kang alamin kung sino ka, interesado sila sa'yo, para ganyan. So you will attract the right people at makukuha mo yung great end from them. So congratulations. In the area of what's coming, in the area of where you need to focus on yourself. Okay? Tama na muna yung labas-labas. Tama na muna yung gimmick-gimmick. Nakita ko na you need to take a vacation. Gulong-gulo ka na. Marami ka ng stress and marami ka ng mga bagay na iniisip ngayon, mga worry mo, mga anxiety mo. Ngayon, you need to take a lot of time for yourself. Magbakasyon ka parandalian, go to the beach, go to the park, anywhere where you feel like very, very tahimik, yung mga lugar na para makapag-isip ka ng tama. No? You need a lot of time in solitude.
in your own self. Kwarto, listen to music, relax, no? Meditate, concentrate, mag-yoga ka kung kinakailangan, kung gusto mo. Nakita ko rin dito na if you need to make a time out, parang bumitaw muna parandalian at makahinga parandalian. Halimbawa, nasa loob ka ng meeting board o nasa loob ka ng opisina, naglaan ka muna ng 5 minutes, labas lang po muna ako at hindi ka mag-yosi ha, huwag ka mag-yosi, nako, masama sa kalusugan mo yan. Labas ka lang po muna para makahinga ka na maayos, para magkaroon ka ng, makagalaw ka, para makawala ka sa shell mo, and doon lalabas yung mga answers. Once makapag-relax ang isip mo. Kaya talaga recommended ko, go to the park, go to the beach, no? O kaya, I don't know why, take a bath. Take a bath. Hindi ko sinasabing hindi ka naliligo ha. Pero once kasi natamaan ng tubig ang ulo mo at dumaloy sa katawan mo, bumababa lahat ng negative energy at makapag-isip ka ng tama. Okay? Napakaganda for you. Ngayon, nakita ko na it's also time to be independent and to trust yourself when you're alone. Kasi hindi pwedeng lagi nakadepende ka sa ibang tao. O yung opinion nila, ang opinion mo rin. O yung sinasabi nila, sinasabi mo rin. O yung gusto nila, sinusunod mo lang. Sabi ng spirits mo, it's time to really chase for what makes you happy. Kung ano yung gusto mo, kung ano yung para sa'yo. Your own voice, your own mind, your own decision. Parang ganyan, okay? The Hermit cards being clarified by the 7 of Wands, yes. Tayo mo talaga barikadahan mo sarili mo against other people. Huwag ka muna labas-labas, okay? Ngayon, isolate yourself. Avoid crowded people para makapag-isip ka ng tama. Kasi nga, marami kang gustong asikasuhin, marami ka na issue, I'm seeing paying the bills, paying yung mga utang, meron ka mga bagay na kailangan ng bayaran, pero nakita ko talaga kaya mo to eh. Maiisip, kaya ka lang ngayon hopeless, kaya ka lang ngayon parang sakong-sakutan. It's because sobrang confused. Dahil ang daming tao sa paligid mo ang nagbibigay sa'yo ng opinion o nangingialam sa meron ka. Kaya barikadahan mo sarili mo, harangan mo sila. Okay? Defend yourself and stand your ground. Parang, pasensya na, ayoko makinig ngayon eh. Huwag ka muna magbigay ng opinion, sarili mo na lang yan, alam ko gagawin ko. Parang ganyan eh. So, make sure na you push them away from your circle para maparatili mo yung peace of mind mo at lalo ka makapag-isip. Kasi kung nasa paligid ka ng mga taong pakialamera at parang mas magaling pa sila kaysa sa'yo at parang feeling nila sila yung matalino, lalo kang hindi makapag-isip, lalo kang hindi makakahanap ng solusyon. So ngayon, isolate yourself, doon ka kakaroon ng katiwasayan, ng peace of mind, at doon mo may isip yung para sa'yo, okay? In the area of what's coming in, ano papasok? Wow, new blessing. Yes, kapirahan ito. Nakita ko na you're gonna be busy with a new thing. Feeling ko after this isolation, after this na pag-iisip mo ng solo ka lang, mag-isa ka, lilinaw ang isip mo, parang, aha, alam ko na gagawin ko. Confident na ako sa susunod ko gagawin. And then boom, meron kang bagong opportunity, whether meron ka ng bagong strategy sa trabaho o nakakaisip ka na ng bagong plano sa iyong negosyo na parang, try ko kaya gantong diskarte, gantong pakulo, ganyan. So yun, boom, aandar siya. Lalago yung pakulo mo na yan sa negosyo mo o diskarte mo sa negosyo mo at lalago na yan. You will get the good outcome from that plan. Or, na ngayon, nakaisip ka na ng tamang paraan para kumita pa. It's all about your money, it's all about your fortune, it's all about pagmumultiply ng iyong kaperahan. So ngayon, huwag ka na malungkot ha, may darating sa iyong tulong, may darating sa iyong resources na sasagot sa mga alalahanin mo pagdating sa pera. So don't be affected, huwag ka masyadong mangamba, lakasan mo ang loob mo, gawin mo lahat to. Dahil sinasabi ko sa iyo, may perang parating na mapaglalago sa iyo mga ginagawa at this time. Meron ka nang mapagkukunan ng pambayad, mapagkukunan ng panggastos. May diskarte ka makukuha this time. Okay, congratulations. The Queen of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, ito talaga tapang eh. Tapang para pangalagaan yung mga bagay na darating sa iyo. Ngayon, kapag dumating na yung blessing, dumating yung sagot, yung diskarte, halimbawa si kumare magpapahiram, o kaya halimbawa si pinsan, magbabayad na ng utang, o kaya merong bagong trabaho na ibibigay sa'yo, i-alok sa'yo, tanggapin mo because this job will really multiply your money for the better for a very long time. At magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na gawin na yung mga plano mo before. No? Meron ka mga gustong tumbukin eh. Meron ka mga plano eh. Pero sabi ng Spirit mo, magagawa mo lang yan kapag nakahanap ka na ng diskarte para sumagot doon. Para pantapal doon. No? So once na tapangan mo sarili mo, maisip mo na yung mga tamang hakbang at dumating na yung blessing na matagal mo hinihintay at nag-focus ka dyan, you give your all dyan sa bagay na yan at pinapalago mo, sabi ng spirit guides mo, doon darating yung additional lakas pa na loob na, ay why not expand ko to, ay why not abutin ko pa yung bigger position, ay why not subukan ko na yung mga bagay na gusto ko pang gawin. So unti-unti,
nawawala tong mga takot na to kasi kaya mo na. Nararamdaman mo, tumatapang ka na with the King of Wands. Hindi mo na iniisip yung sinasabi ng ibang tao. Mas niyayakap mo yung blessing na dumating kasi nakita mo, eto na yung time ko. Eto na yung time ko, lalago na ako. Aangat na ako. Hindi ko na kailangan pang isipin yung sabihin ng ibang tao. Okay na ako eh. Bakit ako papaapekto sa inyo? So, tumatapang ka na. At nag-focus ka na lang sa mahalaga. So, congratulations sa iyo, Pisces. In the area of your divine messages, Ace of Cups, ang iyong kaligayahan importante this time. Huwag mong i-compromise ang iyong kaligayahan para lang maging maligaya ang ibang tao, para lang sumaya siya, para lang makuha niya ang gusto niya, para lang maging satisfied to. Kailangan ikaw muna. Paano mo ma-share yung kaligayahan sa ibang tao kung hindi puno ang cup mo? You need to be satisfied first before you make other people satisfied. Kaya ngayon, sagutin mo na muna yung mga bagay na nagpapa-problema sa'yo, no? Kailangan i-fulfill mo muna yung happiness from you, within you, before other people. Kapag masaya ka, kaya mong paligayahin ng ibang tao. Kapag kompleto ka, kaya mong ibigay din yung share mo sa completeness ng ibang tao. Diba? So ngayon, unahin mo daw muna ang puso mo. Okay? The Ace of Cups being clarified with the Ace of Wands. Yes. Ace of Wands, new idea. Makakaisip ka ng tamang solusyon. Makakaisip ka ng tamang paraan, no? Na makabago. Dahil sa kaligayahan mo this time. Sa pupuno sa puso mo this time. Nakita ko yung mga bago mong gagawin. Ito yun, Ace of Wands. Yung mga bago mong atake, bagong diskarte, bago mong desisyon o gagalawan. Nag-uugat yan kasi ngayon pinapahalagahan mo na yung sarili mo. Pinapahalagahan mo na yung, eto gusto ko eh, dahil dito ako magiging maligaya, baka time na to for me to chase for myself. Hindi naman yan, hindi ka selfish ha, Pisces, hindi ka selfish. Ginagawa mo lang yan kasi para sa iyo yan. Para sa panghabang buhay mong kaligayahan. Kaya ngayon, yung mga bagong ruta, nag-uugat yan sa iyong puso. Makikita mo, malinaw ang lahat. Magiging maayos ang lahat kapag puso mo ang ginamit mo. Okay? In the area of your fortune, you have the Five of Swords. Iiwanan mo na yung mga bagay na hindi nag-work. Okay? Na-realize mo, worth it ba lahat ng tong pinoproblema ko? Worth it ba ito lahat ng away? Worth it ba lahat ng problemang inaangkin ko hindi pala sa akin? Bitawan ko na yan. Iwanan ko na yan. Kailangan ko nang bigyan ng tuldok yung mga bagay na nagbibigay sa akin ng problema, nagbibigay sa akin ng stress, nagbibigay sa akin ng anxiety and worry. Bitawan mo yun. Makikita mo gagaan ang lahat. Dito parang fed up ka na eh. Enough na eh. Hindi ko na kaya eh. Parang sabi mo ganyan eh. And yun ang ibigay sa'yo ng lakas ng loob na bitawan yung mga bagay na hindi na para sa'yo. Okay? The Five of Swords. Nakita ko, mag-focus ka na lang sa kaligayahan mo, sa kung ano nakukuha mo, kaysa mag-focus ka sa problema nila o sa sinabi nila, sa ginawa nila. Parang time na to forgive and forget. Bitawan mo na. Kasi parang sila yung invisible string na humihila sa'yo pabalik sa mga problema o pagkabagsak. No? Ngayon, bitawan mo na yung mga yan. Putuli mo na ugnayan mo dyan. Learn to move on, Pisces. Learn to move on and asikasuhin mo na lang yung magpapaligaya sa'yo kesa mag-focus ka pa sa nega. Hindi worth it yan. Hindi worth it. Okay? The Five of Swords being clarified by the Two of Swords. Yes, decide now. Magdesisyon ka na daw. Hindi pwedeng nananatili ka lang sa mga bagay, sitwasyon, trabaho o pangarap na pinapahirapan ka at sobrang pagkalugmok mo na. Parang sa'yo mo, worth it pa ba to? Ito ginagawa ko dito. Yung pagpapakamartir ko dito, yung pag-sacrifice ko sa trabaho o negosyo o endeavor o relasyon, pwede din, o relasyon na hirap na ako, hindi ko na kaya, na kada lapit ko, kada gawa ko, lalo pa akong nalulubog sa kumunoy. Worth it ba yan? Worth it ba yung mga drama na yan? Worth it ba yung usapan na yan? Worth it ba yung sakit na yan? Kung hindi, mag-decide ka na, go on a different direction. Okay? In the area of your near future, you have the Knight of Pentacles. Yes, planning now. Dahil dinaanan mo to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalabas lang itong future mo kung dadaanan mo to. Magiging maayos ang plano mo sa susunod. Kasi nababa na to, natapos na to mga anxiety mo, mga worries mo, mga alinlangan mo, malakas na ang loob mo with the two Queen of Wands here, dalawang Queen of Wands. Talagang may tiwala ka sa sarili mo eh. Ginagawa mo na yung mga bagay na according to your heart, according to what makes you happy, at talaga namang iniiwas mo na yung sarili mo sa mga panggulo at nagkaroon ka na ng boundaries at nakafocus ka na lang sa iyong kaperahan, sa paglago ng iyong buhay at tumatapang ka na. Eto ka na, umaandar na yung plano. Mga bagong plano. Ito yun, Ace of Wands. Bagong plano, bagong strategy, bagong atake patungo sa buhay mo. You need also to take action on this. Hindi pwede purong plano lang. Kailangan in-actionan din. So ngayon, nakita ko na very, very matalino ka na, metikuloso ka na, at nag-iisip ka ng mabuti bago ka humakbang. Okay? Ngayon nakita ko, pag lumalabas si Knight of Pentacles, umaandar na ang plano. So congratulations. Okay? Clarify natin. Si Knight of Pentacles being clarified by... You have the King of Pentacles. Yes. Kapag lumalabas po si King of Pentacles, yan ang garantiya sa'yo that what you try to work on will be fruitful.
Okay? Maganda ang resulta ng outcome ng iyong hinihintay, patungo ka na sa magandang resulta at patungo ka na sa paakyat ng iyong ginagawa. So, next level ito. So, kung ano man po inaasikaso mo ngayon, sobrang problema, ka, sobrang takot na takot ka na hindi mo alam gagawin mo, this is a confirmation sa'yo na yes, yung plano mo this time, mag-work yan at yung goal, success. Anyway, nakakita ko ng home run na parang sa football, yung nakapasok sa goal, yung bola, parang ganun, natumbok mo mabuti at nakuha mo yung magandang resulta. So, congratulations. Kaya ngayon, relax ka lang kasi, maganda naman yung patutunguhan mo, maganda. So, congratulations. In the area of what's hidden, ano yung missing puzzle sa buhay mo para ma-solve na yung problema, para makuha yung minamanifest mo? You have Death card. Yes, transformation. Kailangan mo mag-rebirth. Kailangan mo i-transform ang buhay mo. Puro ka pagkaiyak puro ka problema, puro ka pagkalugmok. Meron kang victim personality, victim mindset, Pisces, parang talo ko, wala na, ano ba yan, anong gagawin ko, di ko na kaya. Kaya mo. Meron kang dalawang Queen of Wands, tapangan ng sarili, tiwala sa sarili, confidence, self-love. Meron ka pa ritong Nine of Pentacles, loving yourself more, doing the best things for yourself, no? With the Ace of Cups here, heart, puso. Kailangan pa lang puso mo. Pag meron ka doon, mawawala lahat ng ito. And with enough gratitude, hindi ka mangangamba sa dapat mong gawin. You have to transform. Bagong bihis, bagong balat. Alam mo yung parang ahas na nagpapalit ang balat. Parang ganun. Kailangan baguhin mo yung mindset mo, baguhin mo yung strategy mo, baguhin mo yung buhay mo in order for you to get the good outcome. Okay? Uubra lang ang plano, uubra lang ang ginagawa mo at mararating mo yung goal mo kung babaguhin mo lahat ng to. Kung isa sa buhay mo lahat ang sinabi ko kanina. Okay? Confidence is your key. Kaya mo yan. Akala mo lang hindi. Kaya mo yan. And kapag nagbagong bihis ka na, Pisces 2.0, sinasabi ko sa iyo, magbabago ang buhay mo for the better. Okay? Death card, sabi dito, huwag ka daw mag-resist sa pagbabago. Meron sa inyo na alam mo nang kailangan baguhin pero ayaw pa rin baguhin kasi takot kang umalis sa comfort zone mo or takot ka sa mga nagbabagong bagay. I don't know, baka nature mo yan, Pisces, na parang ang hirap-hirap minsan i-accept yung mga nagbabago, i-accept yung mga natatanggal, na umaalis o dumarating, no? Nahirapan ka siguro mag-adjust. Pero sabi ng spirits mo, kailangan because things needs to change in order for you to grow. Death cards being clarified by the Four of Swords. Yes, ngayon, ipahinga mo ng isip mo, okay? Ipagpasa Diyos mo na. Yeah, tinan mo, yung background energy, saka yung hidden mo, pagpapahinga. Minsan daw masyado mong dinidibdib, inaalagagaan sarili mo sa mga bagay na kailangan namang i-resolve na lang. Pahinga mo sarili mo. Relax. Bakasyon kung kinakailangan para makita mo yung mga bagay na dapat mong baguhin sa'yo. Okay? Bigyan kita ng shadow cards to clarify anything. You have no boundaries. Yes, like I've said here, kailangan harangan mo. Hindi pwedeng lahat sila nangingialam sa'yo. Okay? Another message, authentic self. Yes, yakapin mo yung kung sino ka talaga. Yung talagang Queen of Wands mo. Talagang kung sino ka talaga at kung sino yung kaya mo i-present sa ibang tao. Pag meron ka nun, di mo kailangan mo problema. Now, the message of wounded healer, yes, the wound is the place where light enters you. Empathy, healing, purpose. Yes, ito yun. Marami ka ng mga pain na naranasan. Kailangan mo paghilumin ang sarili mo. Another message you have, honest echoes. Listen to the whispers of your heart. Ito yun. For you know the whole truth. Yes, pakinggan mo ang puso mo para alam mo kung saan ka pupunta at kung ano yung gagawin mo dapat this time. Another message, resurrection. Yes, pagsuko, shake off the past and rise again. Reinvent yourself. Ito, talagang kailangan mo kalimutan na yung past. Wala nang problema doon. Ngayon, bagong-bago dapat mong harapin. Another message of soul whispers. Look beyond the words and hear what is really being said now. No, ngayon, pakinggan mo yung intuition mo. Okay? Another message, you have perseverance. Magsipag ka pa. Huwag kang susuko. Huwag kang papagupo sa mga takot mo. Another message, you have relationships. Pagtibayan mo yung mga ugnayan mo sa ibang tao, makakatulong sila sa iyo. Magiging backer mo sila. Magiging solid mo silang kaibigan na in the time being, baka makatulong sila sa iyo. Okay? Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Pisces, close your eyes. Concentrate on your question. Mabilisan lang ito. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng angel card because your angel guide sa tabi mo ngayon clarifying this question. You have 1 and you have 2. Okay, Pisces, open your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Fool card in reversed. You have the Ten of Pentacles in reversed. You have peaceful resolution. And you have meditation brings awareness. Siguro gulong-gulo ka na ngayon, no? Sa kung aabante ka ba, atras ka ba, susubukan mo ba o hindi, no? Marami kang mga bagay na kinakatakot this time. And sabi ng spirits mo, kailangan mo daw mag-meditate. Go for long walks, go to the beach, go to the park. A moment na mag-isa ka para makapag-isip ka ng tama. Kasi gulo ka na. Especially here with the Fool card.
Nakita ko na parang nahihirapan ka mag-decide with your question. So ngayon mag-meditate ka para alam mo yung next big step mo na tamang hakbang. Sabi ng angel mo, peaceful resolution. Yung question mo, magkakaroon yan ng maayos at matiwasay na katapusan o kasagutan at parang sabi niya, matatanggap mo naman yung magiging resulta. Okay? Sabi ng spirit guides mo, with the full card in reversed, hindi pa ito yung right time na mag-move on ka o tumulay ka. Kasi parang may alinlangan ka pa eh. Meron ka pa dapat asikasuhin, meron ka pa dapat na i-convince mo muna ang sarili mo na ito talagang gusto mo. Parang hindi ka pa ready. Yan nakita ko sa'yo, hindi ka pa ready tumulay. Hindi ka pa ready hakbangan yan. Gusto mo lang eh. Nasa isip mo lang, gusto ko to, pero ready ka ba talaga dyan? Parang yung tanong sa'yo ng spirit guides mo, ready ka ba talaga? Are you prepared enough to take this risk sa question mo? Kung hindi pa, maghanda ka muna, mag-meditate ka muna, alamin mo muna yung gusto mo. With the 10 of Pentacles in reversed, nakita ko rito na this is something temporary lang. Okay? Hindi to pang matagalan. Hindi to magbibigay sa'yo ng long-lasting happiness o long-lasting satisfaction. This is something temporary. Gusto mo ba yan? I-risk mo ba yung isang bagay para sa isang bagay na temporary lang at hindi siya tatagal? So you have to ask that for yourself. So ngayon, meditate. Ask yourself, mag-yoga ka, mag-go ka sa park, sa beach, kung saan mag-isa ka lang para maisip mo yung mga tamang gagawin moving forward. Go with nature. Mas magiging kalmado kapag ganun. And then, doon mo makukuha yung peaceful resolution na, okay, now I know what I need to do. Natanggapin mo ba o hindi? Nakita ko rito, ang sagot sa'yo ay no. No, it is not for you. Pero nakita ko na, nasa sa'yo pa rin yung lakas. Nasa sa'yo pa rin yung freedom to choose. Is this what you really want? Ask yourself, meditate, and you will get the answer. Pero nakita ko na kung ano man magiging sagot, tatanggapin mo siya ng buong puso at magiging kalmado ka sa magiging resulta niyan. Okay? Ngayon, talaga namang sabi ko sa iyo, pag-isipan mo muna kasi parang temporary lang talaga yan. So, the answer is no. So, Pisces, this is your isang tanong, isang sagot. Sana yung nakaresonate ka. Ito rin po ang inyong August problem solved and manifestations confirmed. Naway, meron ka na isa buhay dito at meron ka na pulot para i-apply mo sa buhay mo this time. So, Pisces, thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Sarah PH. God bless everybody.